ako siguradong matutuwa yung may-ari nito. Hoy! Anong ginagawa mo sa kotse ko? Ay sir, nilinisan ko po para po, Nilinisan mo, ginasgasan mo, oh. Wala naman yung gasgas kanina eh. Sir, hindi po marunong po ako maglinis ng sasakyan. Tsaka, tingnan niyo, ang kintab-kintab. Eh, bobo ka pala eh. Bakit ka nangingialam ng kotse na may kotse? Wala ka naman kasing kotse. Wala kang pinag-aralan, kaya yun lang yung ginagawa mo. O anong gagawin mo? Mamumodus ka? Saglit lang ate. Renz, ano ba yan, Mamumodus Renz? ka, no? Pag di kita binigyan, duduraan mo ako? Ano? Ha? Sir, hindi Katulad ka naman ng mga batang yagit dyan. Huwag ka Renz, nang layo mo yung kotse ko. Renz, bunganga mo naman. Ano ba naman yan? Nananakit ka pa. Nagmagandang loob lang naman yung tao. Nagmagandang loob, nilinis? Eh bakit may gasgas na ngayon? Sir, hindi po yan gas-gas. Tanga ka kasi hindi naman microfiber yung tela na ginagamit mo dito sa... Hindi sir, Hindi yan pagsasakit pang ko to. kotse. Hindi yan pang kotse. Marunong ka pa sa akin. May kotse ka ba? Sasampalin ka ta. Kanina ka pa. Ano? Kinakampihan mo pa to ngayong bobong to? Sa harapan ko pa, ate? Nagmamagandang loob yung tao. Tapos kung ano-ano sinasabi mo. Ano ba? Anong nagmamagandang loob? Pinerwisyo nga tayo. Anong gagawin ko? Papadetail ko na naman yan? Eh sir, pasensya na po. Kahit konting barya na lang po, nalinisan ko na po Hindi. yung sasakyan niyo Hindi mo deserve ng kahit nakatiting na pera. Sir, Visit ka? Naninira ka pa ng kotse Sir- ko. Umalis ka nga dyan. Layuan mo. Baka magaskasan mo pa yan. sir, barya lang po, para lang po sa pamilya ko. Hindi pa po kumakain yung pamilya ko Wala akong pakialam sa pamilya mo. Sana kung nag-aral ka, may papakain ka kung nakapagtapos ka, hindi may maganda kang trabaho. Hindi yung aasa ka lang sa mga ganyang klaseng trabaho, walang kwenta yan. Tatanga-tanga ka. Sa pinapakita mo ngayon, ikaw ang parang di nakapag-aral. Tara na nga, miss. Kakampihan mo pa to. Anong gagawin mo dyan? Hindi ko sa kinakampihan, pero mali yung ginagawa mo. Mali yung pinapakita mo. Paalisin mo yan, ah. Tara na, miss. Ma'am, saan po tayo pupunta? O ano? Ma'am, Saan kayo pupunta? Mabawi ako sa kahihiyan na pinaggagawa mo. Sa mga ugali mo. Susubukan ka kay mami, ah. Bahala ka sa kapantangay. Mahal. Maraming salamat po talaga. Ang napakasarap po ng pagkain niyo. First time ko kung kumain dito. Baka gutom pa kayo, ma'am. Sige, okay lang. Nabusog ka naman. Oo naman, ma'am. Tingnan naman po, oh. Halos maubos ko na. Pero maraming salamat po talaga ulit. Kung di dahil sa inyo, hindi po ako makakakain ng ilang araw. Bakit naman? Wala ka ba kinikita sa trabaho mo? Eh, mayroon po, kaso po, kulang po yung para pang sustento ko sa pamilya ko. Kaya po tinitiis ko na lang po. Pero talaga, ma'am, maraming salamat po, ha. Baka sa pagtatanggol niyo sa akin kanina sa kapatid mo. Naku, hayaan mo na yung gano'n talaga ugali nun. Minsan alam mo naman, pag February, pito-pito. Pero okay lang po yun, ma'am. Alam niyo po, sanay na po ako sa mga ganong ugali. Maraming ganito po talaga dito sa lugar na to. Gusto mo pakilala kita sa mami ko? Yung mami ko kasi may business. Kung gusto mo may regular na income ka, kung wala ka masyadong kinikita dyan sa pagpupunas-punas mo ng mga kotse sa parking lot. Eh ma'am, nakakaya naman po. Alam po mayaman kayo. E baka po yung mga hinahanap yung trabahante, yung may nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman lahat. Basta masipag ka, matyaga ka, determinado ka, kumita ng pera. Yun yung mga qualities na kailangan ng nanay, mami ko. Talaga po. Oo, papakilala kita. Sige po, kailan po ba pwede tayong pumunta sa mami mo? Kung pwede, ngayon, pagkatapos mo, kumain. Kung wala kang gagawin, may gagawin ka pa ba? Eh wala po, okay lang po. Kasi naman, meron po lang akong regular na trabaho. Sige po ma'am, Sige. tapusin ko lang po to. O, inom ka muna. Baka mabuluhan ka dyan. The best talaga po tayo dito ma'am. Oo, masarap talaga dito. Ate, ano to? Ano? Tinulungan mo? Malamang nagugutom. Ikaw rin, as mga ugali mo. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong tutulungan yan eh. Alam mo namang mga ganyang tao, oportunista yan. Anong intention mo? Bakit mo binubudol yung ate ko? Sigilan mo nga. Hindi, may intention kang masama, no? Wala po sir. Sabi po ng ate niyo kasi papakainin ako para makabawi dun sa ginawa mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Friends, Mahirap ka lang. Alam mo dapat saan ka lumugar? Doon, sa squatter. Tsaka bakit pinapasok mo pa yan dito sa mall para pakainin mo pa yan dito? ikaw nakakahiya yung ginawa mo kanina sa public places pa Siya yung talaga. nakakahiya. Hindi ka nag-aral. Hoy, hindi tayo pinagkan ganyan magulang natin, ha? Ate, Parang pinoprotektahan ko lang yung pamilya natin. Anong gagawin yan? Anong gagawin yan susunod? Tigilan mo. Nanakawang ka? Kukunin yung mamahalin mong gamit? Ikaw masyado kang judgmental. Eh baka nga gumagamit pa yan ng ipinagbabawal na gamit, ano? Sir, hindi po. Mukha kang adik. Sir, masyado po kayo mapanghusga. Hindi po ako ganun tao. Friends, kailangan lang kumita ng tao. Ano ka ba? Kahit Palibhasa, pa anong sabihin hindi mo, ka ate, naghirap, hindi ako kaya naniniwala ganyan ang dyan. ugali. Tigilan mo na. Anong Papakilala ko siya kay mami. anong totoo mong dahilan bakit mo kinakausap yung ate ko? Sir, wala po. Nanakawin mo yung iPhone 17 Pro Max niya?
Sir, hindi po ako ganun na Pag nanakaw nga yan ate, naniniwala ako may iba pang intensyon yan. Ikaw? Pinakain mo pa. Tumigil ka na ha. Basta buo decision ko. Papakilala ko siya kay mami mamaya. Papabigyan ko Ano ng trabaho papakilala? ng regular. Bibigyan mo pa ng trabaho yan. Alam mo ikaw anong sinabi sa ate ko para maniwala sa'yo? Sir, wala po ko sinabi. Hayop ka, anong ginawa mo sa ate ko? Bakit paniwalang-paniwala sa mga sinabi mo? Sir, wala po akong sinabi. Kumakain lang Ate, po. huwag mo ipapakilala yan kay mama. Tigilan mo. Huwag mong tutulungan yan. Ang sino ka? Basta tanda ako sa'yo. Tara na nga. Tapos ka na ba kumain? Okay po ako, ma'am. May pa nga dyan. Ano ba naman? Ang tagal naman ni Arian. Nasaan po ba yung nanay niyo? Ay, Yan, ang tagal mo naman, May, anak. sorry na late. Kasi kumain pa kami. Pinakain ko pa to. Kaibigan mo? Oo, na-meet ka sa parking lot. May nakakahiya nga eh. May ginawang kalokohan si Renz kanina. Oh, ano na naman yun? Eto, nilait-lait, minata-mata. Akala mo, bumili ng tao kung manghusga? Eh, ang ugali talaga ni Renz, hindi na nabago yan. Lagi na lang ganyan. Kaya nga, may pagalitan mo nga. Ay, Pasensya ka na ha. Pagsasabihan ko na lang mamaya. salamat po. ay may favor pala ako. Eh kasi to, breadwinner sa kanila, eh yung kinikita niya dun sa pagpupunas-punas sa mga sasakyan, sa parking lot, eh lang, tip-tip lang ba? Walang monthly income. Pwede ba ipasa natin sa trabaho kung merong opening sa'yo? Ano bang pwedeng ibigay kong trabaho dyan? Ano bang kaya mong trabaho? Kahit kahit cleaner po o janitress, okay lang po sa akin. Wala naman po akong napag-aralan eh. Pag janitress naman, pwede naman siya. Okay ka lang ba sa janitress talaga? Ay, okay na okay po. Kung meron pong regular na trabaho, yun po yung gusto ko. Kaysa dito sa pagpupunas lang po, hindi po kaya ng pagpapasuporta ko sa pamilya ko eh. Ano muna, mag-janitress ka muna, tapos kapag ka nakitahan ka namin na maayos ka, saka na lang natin siya ilipat ng for the meantime muna, no? Oh, mami, ng department. Ako po, maraming salamat po ah. Hindi ko po to inaasahan na ganito po kalaki yung maitutulong niyo sa akin. Okay, pero pagpasensyahan mo talaga yung anak ko, ha? Sasabihan ko na lang yung kapatid mo talaga. Mga sabihan mo nga, mami, ang sama ng ugali. Tsaka, mami, mukhang goods to. Okay. Alam mo, marunong ko mambasa ng tao. Sana naman maging maayos, ano? Salamat po, ma'am ha. Okay. Nice to meet you po, ma'am. O tara na, mi. Shopping tayo saglit kasi Oh, sige. wala akong damit. May bibilhin din May bibili ako ka eh. din? Oo, Sige, tara. sige. Saan na ba to si mama? Tagal-tagal. Renz, Kanina pa kita inaantay, ma. Saan ka na naman nagpupunta? Mag-ESB pa kami ng mga kaibigan ko, mag-Wolfgang pa kami, pupunta kami sa maraming bar. Inubos mo yung oras ko kakaantay dito. nakakatuwa ka naman. Yan lang ang iniisip mong maghapon. Samantalang ako, ang dami kong trabaho sa opisina. Isa pang trabaho itong pumunta rito para kausapin ka. Ano na naman ginawa mo dun sa car wash? Eh bakit mo ba kasi ako pinapunta dito? Anong problema doon sa car wash? Nagsumbong kasi ang ate mo, may ginawa ka na namang kalokohan. Renz, ano ba? Ang tanda-tanda mo na hindi ka na nabago. Anong kalokohan ba yan? Nagagagawa lang ng kwento yun. Hindi magagawa ng kwento ang ate mo. Ikaw ang tinatanong ko, ano na namang ginawa mo? Alin ba yung doon sa car wash na babaeng mukhang probinsyana? Yun na naman ba? Oo, totoo yun. Anong problema eh? Dapat deserve niya naman talaga yun eh. Mahirap lang yun, ma. Tapos gusto niyang tulungan, gusto niya patulong pa sa'yo, bigyan ng trabaho. Kahit mahirap yung tao, mahirap na nga, ginaganon nyo pa. Renz, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kahambugan. Totoo lang. Ma, hindi mo naiintindihan. Yung mga mahihirap na yan, iba yung mga motibo niyan. Gusto lang tayo perahan yan, mga oportunista yan. Tingnan mo, isang araw makalawa, mawawalan ka na ng alahas. Grabe yung pag-iisip mo sa tao. Yan ang napapala mo eh. Hindi ka na sa akin sumasama magsimba. Buong oras mo nandiyan na lang sa mga barkada mo. Madaling araw ka na umuuwi. Alam mo, Renz, napipika na ako sa'yo. O ikaw pa napipika sa akin, ma. Ginagawa ko lang naman protektahan kayo. Parang hindi ko na kayang habaan pa yung pasensya ko. Renz, total naman nasa husdong edad ka na. Mabuhay ka kaya ng sarili mo na. Ha? Yung kotse na binigay ko sa'yo, iwan mo na muna sa garahe. Yung kondo sa Manila, wag mo na munang pupuntahan. Pati yung allowance nyo, wala na muna. Ano yun? Bakit sa akin mo sinasabi yan? Eh ako yung nagbibigay sa inyo ng protection dito, doon sa mahirap Hindi na na. oportunista. Hindi na.
Basta yung sinabi ko yun. Ma, wala akong pera. Anong gagawin ko ngayon? Buti yun, para matuto ka. Lumayos ka muna rito sa bahay. Total, hindi ka na rin naman magpasakop sa akin eh. Nasa puder kita pero hindi ka nakikinig. Okay na yun. Ma, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko sa mga kaibigan kong wala na akong pera, tinanggalan mo ako kotse, kondo? Kita mo na? Pinapalayas na kita, kaibigan mo pa rin ang iniisip mo. Ren, sa tanda mo nang yan, total hindi ka na rin nakikinig kahit nasa poder ko. Tama na yung sinabi ko. Lumayas ka ng bahay, magtrabaho ka, at least yung desisyon mo, sarili mo. Ha? Sigurado ka talaga. Pagsisisihan mo yung desisyon mo. Wala kang kwentang ina. Papakita ako sa'yo, di kita kailangan. Yayaman ako mag-isa. Uy, thank you talaga ha. Yung negosyo natin, lumago. Ay, naku ma'am, salamat po sa tiwala niyo ha. Tsaka, alam niyo ma'am, simula nang tinulungan niyo ako, talagang maraming nagbago sa buhay ko. Pati pamilya ko, mga kapatid ko na pag-aral ko. Pero alam mo, hindi talaga ako nagsising tinulungan kita. Ganun ko talaga kumilatis ng tao. At di rin ako nagsisising pinakilala kita kay mama. Kasi tingnan mo, ang laki ng tinulong mo talaga sa kumpanya. Siguro kung kapatid ko yung kapartner ko doon, nag-uumpisa pa lang kami bagsak na. Paano? Ang dami ba namang bisyo? Ang daming mga kalokohan, waldas sa pera. Akala mo naman pinaghirapan niya. Eh ma'am, sinusuklian ko lang po yung utang na loob ko sa inyo. Tsaka ma'am, asan na nga pala yung kapatid niyo? Parang simula nung araw na pinangaralan mo siya, parang hindi ko na nakita. Ay nako, nung pinangaralan ni mama, sumagot-sagot pa. Ayun, pinalayas, cut off lahat ng mga credit cards. Wala namang alam yung gawin sa buhay ko, di humingi ng pera sa magulang niya. Sa akin, servisyo yun, ako, kailangan matuto siya. Sabi niya, hindi naman daw niya kailangan si mami, edi, go, alis. Pero ma'am, nakakaawa pa rin. Pero siguro tama na rin yun para ma-realize niya yung lahat na kamali ang ginawa niya. Ay nako, huwag mo na nga intindihin yun. Ang intindihin mo, yung business natin. May bago na naman tayong itatayo. Ang galing-galing mo talaga Mamamala po yung... mag-manage. Kung ba may bilay ka mo Chinese, ang galing mo sa negosyo. Wala po ma'am. Asya, sige po, libre kita. Ah, sige. Doon tayo? Kain tayo? Friends? O ma'am, ay, Teka lang. Eden. Oo, ako nga. Anong ginagawa mo sa kotse ko? Kotse mo? Oo, kotse ko. Nagsa-sideline kasi ako ng mga linis ngayon kasi pinalis na ako ni mama sa bahay eh. Paano nagkakotse ka? Eh, syempre matagal na panahon yun. Yung nangyari, eh tinulungan ako ng ate mo. Nagkaroon kami ng negosyo, lumago. Kaya ito, nakapundar ako. Ayun, nilinis ko yung kotse mo. Bigyan mo ako ng pera. Teka lang. Same thing to na nangyari sa akin dati, di ba? Nanghingi din ako sa'yo ng pera pero hindi mo ako binigyan. Eh sabi mo nga matagal na panahon na yun eh. Eh ano, tignan mo ang kintab-kintab na ng kotse mo. Tsaka lahat ng nililinisan ko dito, binibigyan ako ng pera, kaya bigyan mo ako ng pera. Hindi ako magbibigay sa'yo. Tulad din ang ginawa mo sa akin. Instead na bigyan mo ako ng pera, nilait mo ako. Pero hindi ko gagawin yung pangmamata mo sa akin na ginawa dati. Gusto ko mas matutunan mo pa kung ano o yung halaga bilang isang car washer. Kaya ito, nararapat na matutunan mo tong lahat. At Eh ano na lang magpapala yan? rin. Ang dami mo sinasabi, ano na lang yan? Nilinis ko ang kintab-kintab, wala akong makukuha, wala akong mapapala. Wala, tulad ng ginawa mo sa akin dati. Kaya pwede ba umalis ka na? Kasi baka masagasaan ka pa ng kotse ko. Kapal na mukha mo.